Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Almighty God, Yahweh, El Shaddai, the Almighty Father who created us in His image and likeness. Because His love will endure forever. Because He is faithful forever. Because He will not change. He is still God. And that will be forever also. And we owe everything to our Father. Everything that we can see and we cannot see, we owe it to our Father. And so we must exalt His name on high. Glorify the name of our holy God. He's amazing. He's wonderful. And He will take care of us, even if we are already old and gray. And I also thank my Jesus for His strength, for the inspiration, for teaching us, for saving us by His precious blood, by giving His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. And now we have a chance to inherit the kingdom of our Father, to be with Him. That's the real treasure. Our Father is our real treasure. And we are His inheritance. We are precious in the eyes of our Father. We are the apple of His eye. And I thank the Holy Spirit for He lives in our hearts, always reminding us of the goodness of our Father and of Jesus Christ. Always reminding us to do good deeds, always reminding us to follow the teachings of our Father and of Jesus Christ, the Lamb of God, the only Redeemer, the Commander of the army of the Almighty Father, the branch of righteousness, the bread of life, the river of life. Jesus is good, just like our Father is good. No one is good but our Father and Jesus Christ. And to be saved, we must believe in Jesus Christ. We must believe His teachings, for He paved the way for us and introduced us to our Father. So last time we read Exodus chapter 19 and Exodus chapter 20. Exodus chapter 19 talks about the people of Israel who camped before the mountain, and Moses talked to our Father and gave him directives. The Almighty Father said, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my commandment or covenant, then you shall be a special treasure to me." Kung tayo ay susunod sa boses ng tatay natin, sa kanyang mga directives, sa kanyang covenant, tayo ay kanyang special treasure. Ang mahalaga kay Almighty Father, hindi pera, hindi mga karangyaan sa mundo na to. Ang importante kay Almighty Father, sa tao umiikot ang mundo. Hindi tayo ang umiikot sa mundo, kundi ang mundo ay umiikot sa atin. Dahil tayo ang focus ni Almighty Father. Hindi ang sun, hindi ang moon. Tayo, mga tao, dahil
He created us in His image and likeness. Doon pa lang makikita natin yung ating importance. Ginawa niya tayong kawangis niya. At tayo ay kingdom of priests and a holy nation. Na nakasulat din sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Pag sinasabing Israel, hindi lang to ang country na Israel. Alam naman natin ang Israel means what? Iska. Man who struggled with God and with man and prevailed. Ano yung struggle na yun? Trials and tribulations dito sa mundo na inaalaw ni Almighty Father for us to experience. And also, the trials and tribulations na yung mga tao ay minsan na pinapahirapan tayo. And then, we prevail. Bakit tayo prevailed? Bakit tayo nagiging victorious? Because of Jesus Christ. Kaya hindi lang yung country na Israel ang Israel, kundi ang binabanggit na Israel. Tayo. Mga nagtitiwala kay Almighty Father, mga nagmamahal sa Kanya. Nagmamahal kay Jesus Christ. Pag minamahal natin si Jesus Christ, minamahal din natin si Almighty Father. Pag minamahal natin si Almighty Father, minamahal din natin si Jesus Christ. Hindi pwedeng mahal mo lang si Almighty Father. Hindi pwedeng mahal mo lang si Jesus Christ. Package deal yun. Utos ni Almighty Father yun. Kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ, sundin ninyo dahil anak ko siya. Nakalagay yun, di ba? Sa New Covenant. Ngayon, yung mga tao na hindi nagmamahal kay Jesus Christ, hindi sinusunod ang utos ni Jesus Christ, na ang kinoconsider lang nila na si Jesus Christ ay isang prophet at hindi isang Diyos, lagot sila kay Almighty Father dahil hindi nila sinusunod si Almighty Father. Kahit sinasabi nila sa Almighty Father ay mahal nila, pero kung hindi na sinusunod ang sinasabi ni Almighty Father, hindi nila mahal si Almighty Father. Kaya nga nakalagay ito, obey my voice. Anong voice ni Almighty Father? This is my son, listen to him. Obey my voice, sabi ni Almighty Father. O pag hindi niyo sinusunod si Jesus Christ, lagot kayo kay Almighty Father. At isa-isa tayong haharap kay Almighty Father. Kay Jesus Christ, isa-isa tayo. Ang mag-judge sa atin si Jesus Christ. Dahil siya ang may book of life. Sa kanya yon. Man with an inkhorn. Man clothed in linen with an inkhorn. So, tayo ang special treasure ni Almighty Father. And then yung mga tao dito, no, sabi ng mga Israelites, lahat ng sasabihin ni Almighty Father gagawin namin. Pero itong mga tao to, they only answered together only for lip service. Salita lang, pero sa gawa hindi na ginagawa. Sabi ni Almighty Father, behold, I come to you in the thick cloud, and that the people may hear when I speak with you and believe you forever. So makikipag-usap si Almighty Father, pero naka-hide siya sa thick cloud dahil hindi siya pwede makita ng mga tao, hindi rin siya pwede makita ni Moses ng harapan dahil mamamatay. Si Moses mamamatay ang mga tao because our Father is holy. Kaya ang sabi ni Almighty Father dito, kahit hindi hindi siya makikita ng mga tao, wash their clothes. Let them wash their clothes. No? Sa Old Covenant. So sa ngayon, anong i-wash natin? Ano yung clothes na i-wash natin? Yung pagkatao natin, Lord, linisin mo ang puso ko, ang isip ko, Lord God. Maging malinis sa paningin mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Yun ang washing of clothes sa atin sa ngayon. Dahil si Jesus, ano nakalagay sa Malachi? Launderer's soap. Malachi chapter 3 verse 2.
For he is like a refiner's fire and like launderer's soap. Ngayon, kung yung sinilalapit sa Mount Sinai or Horeb, same lang yon, mamamatay sila. Kasi holy yung mountain. Dahil doon bababa si Almighty Father. So, nilinis muna niya yung mountain bago siya bumaba. At ang sign ay ang trumpets, no? Sound long. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. Lalapit ng konti. Pero yung mga tao ay nilang maglapit sa mountain. Takot sila. So medyo malayo-layo sila. Be ready for the third day. Do not come near your wives. Bakit? Wag tatabihan ng mga asawa because that's fleshly desire. Kahit pa asawa mo, no, flesh yung namamayani sa katawan mo, hindi yung holiness of the Almighty Father. Kaya wag mo nang tumabi sa inyong mga asawa for 3 days, no? Then sa ika-third day, there were thunderings and lightnings, a thick cloud on the mountain. And then si Moses, pinalapit niya o pinalabas niya sa camp ang mga tao to meet the Almighty Father. Ngayon yung mga tao, they stood at the foot of the mountain. Pero yung base ng mountain, nila pwedeng hawakan yun. No? Now, Mount Sinai was completely in smoke. Because the Lord descended upon it in fire. Bakit in fire? Kasi yung fire, naglilinis siya. Hindi masama ang apoy. Naglilinis ang apoy. Kaya lang naging masama ang apoy para yun sa mga parusa sa mga tao na madudumi. Gaya sa impyerno. Naging kaparusahan yung fire na yon. Dahil hindi na sila malilinis ng fire. Forever na sila nasa fire. Forever sila nasusugatan, napapaso. Dahil hindi na sila malilinis ng fire. Ngayon, tinawag ni Almighty Father si Moses at bigyan ng warning ang mga tao. Sabi naman ni Moses, na wag lalapit no sa mountain. Pati na yung mga priest dapat, malinis sila pag lalapit sila kay Almighty Father. Ngayon sabi ni Moses, hindi na po makakalapit sa Mount Sinai ang mga tao kasi binigyan niyo na kami ng warning. Nag-set a bounds around the mountain and consecrate it. Nagre-reason out pa si Moses, no? Hindi na Lord, okay na. Lord God, hindi na. Nabigyan niyo na kami ng warning. Hindi na sila lalapit. Ang sabi ni Almighty, hindi, bumaba ka pa rin. Get down and then come up. Inutusan talaga, no? Matigas ulo ni Moses, inutusan, baba ka. Hindi, binigyan ko na po sila ng warning. Bumaba ka. Do not let the priest and the people break through to come. Bigyan mo sila ng ulit ng warning. Alam ni Almighty Father, makukulit ng mga tao. And si Moses, makulit din siya. Hindi, nabigyan ko na po ng warning. Bumaba ka nga, sinabi ko sa'yo, bumaba ka. Away, get down, and then come up. Makakatiwalig na baba ka, magbigay ka ng warning, tapos makakati ulit. Isama mo si Aaron. So Moses went down to the people and spoke to them. And then this is Exodus chapter 20. Nagsalita na si Almighty Father. Yung 10 commandments na kay Jesus, ginawa na lang na 2 ang commandments. No? Naging concise na lang or naging compact na lang. Kasi kung isa-summarize itong 10 commandments, yung first 4, yung first 4 commandments is for the Almighty Father, and then the rest para sa tao. Gaya ng command ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength, with all your mind, no? And love your brethren as you love yourself. So, ano na yon? Compact na yon or concise na yon, summary. Dahil kung mahal mo si Almighty Father,
Wala kang magiging ibang Diyos, kundi si Almighty Father lang kung mahal mo siya. At kung mahal mo siya, hindi ka gagawa ng carved image, hindi ka magsasamba ng mga Diyos-Diyosan ng gawa sa ginto, pila, kahoy, semento, bakal. Ano pa bang mga materials ang ginagamit ninyo? Mga plastic, ganon, tingga. Hindi kayo gagawa. Hindi kayo gagawa ng image. Anything that is in heaven above, any likeness of anything that is in heaven above. Kaya kung sinasabi niyo, hindi, angel naman to eh. Hindi, si Jesus naman to eh. Nakalagay, any likeness of anything that is in heaven above. Ha? Kahit sabihin niyo si Jesus ito. Ito ay yung angel. Ito ay Holy Spirit na gumawa tayo ng statue ng Holy Spirit. Hindi pwede. Or that is in the earth, beneath, or that is in the water, under the earth. Hindi pwede. Hindi mo sila pwedeng luhuran or paglingkuran. Niluluhuran nyo ba ang inyong mga sinasamba? Hindi nyo niluluhuran? Hindi nyo sasamba? Huwag kayong magsinungaling. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Ito ang utos ni Almighty Father. Paulit-ulit na lang tayo dito sa Bible na ayaw ni Almighty Father ng mga deities or false gods. Mga statues, mga graven image. Paulit-ulit. You shall not bow down to them or serve them. Paano nyo ba pinaglilingkuran nyo? Nagsiserve kayo, di ba? Hindi, itong prutas na to ibibigay natin dun sa doon sa semento na ginawa natin na may mahabang buhok, na kulot. O pinaglingkuran ninyo. Sinasamba ninyo, di ba? Ibinubuhat pa ninyo. Dahan-dahan nating buhatin, dahan-dahan nating hilahin, o pinturahan natin. O ganon ang ginagawa niyo, pinaglilingkuran ninyo. Hindi kayo makakalusot kay Almighty Father. For I am the Lord your God and a jealous God. Seloso si Almighty Father. Bakit siya seloso? Siya lang ang may karapatan magselos. Bakit? Because we owe everything to our Father. Sa Kanya lahat galing kung anong meron tayo kahit na ang hiningan natin. Kahit na mga pagkain na kinakain natin, sa Kanya galing lahat. Yung oxygen na hinihingan natin, yung mga hangin, yung mga puno, kung ano man ang mga bagay na nasa inyo, pati ang katawan natin, gawa sa alikabok kay Almighty Father, even our soul, hindi natin pag-aari ang ating kaluluwa. Visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. May mga taong galit kay Almighty Father. Meron naman talagang galit kay Almighty Father. Mga wicked people. But showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Pero, pag minamahal natin yung tatay natin at sinusunod natin ang kanyang commandments, kakaawaan niya tayo. Pero kung matigas ang ulo natin, yare kayo. Verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father sa panghihingi ng pera. Huwag niyong gagamitin yon. Para sumikat kayo, ginagamit yung pangalan ni Almighty Father. Gumagawa kayo ng sariling congregation or kulto or religion, tapos gagamitin yung pangalan ni Almighty Father, tapos ilalagay niya sa sect. Pag nakakukuha kayo ng mga donation, walang tax yun, so yumayaman kayo. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father. For the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Ginagamit niyo ang pangalan ni Almighty Father. Sinasabi ninyo ang pangalan ni Almighty Father sa kadumihan. Ha? Lagot kayo kay Almighty Father. Meron mga tao na nagsasama-sama na sila ng religion, inile-level nila si Almighty Father sa mga Diyos-Diyosan na may maraming mga kamay, sa Diyos-Diyosan na mga elepante, ano pa bang mga Diyos, ginagawang dragon, inile-level niya si Jesus Christ, doon si Almighty Father, then lagot kayo kay Almighty Father.
Nile-level niya si Almighty Father, yung tao na drawing ba yun or statue na kalbo siya, tapos para siyang ano ba yun? Ano bang suot nun? Parang may sash. Nile-level niya si Almighty Father. Then lagot kayo. Because sabi ni Almighty Father, you should not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Isinasama ninyo sa kadumihan, sa kabuktutan, sa kadumihan. Ayaw ni Almighty Father, hindi pwede. Malinis si Almighty Father. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ngayon, iba na yung Sabbath day, no? Ginawang Sunday ng mga tao due to the Roman Empire sa decision. Sige, ibahin ninyo. Pero kahit na ibahin ninyo, hindi nyo maintindihan na ibig sabihin ng Sabbath day. Yun yung time na tayo ay mag-rest na. Uwi na tayo sa tatay natin. Yung mga tao makakauwi sa tatay natin, yun ang nag-aalala ng Sabbath day. Kailangan sa Sabbath day makauwi ako sa tatay ko. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi lang yun yung Sunday or Sabbath day, kundi from the first day up to the sixth day, iisipin natin ngayon, kailangan sa Sabbath day makauwi ako sa tatay ko. Sa end ng life natin, kailangan nandun tayo sa bahay ng tatay natin for rest. To keep it holy, yun ang ibig sabihin nun. Dito lang kasi sa Old Testament, literal, no? Literal pa sila noon. Kasi nga, yung mga tao, tinuturuan pa ni Almighty Father. 6 days you shall labor and do all your work. Ang labor na gusto ni Almighty Father sa atin ay ang magtrabaho para sa Kanya. Na everyday, iisipin natin siya habang nagtatrabaho tayo, gumagawa tayo ng righteousness sa paningin niya. That's the real labor for the Almighty Father. Hindi yung ikaw ay isang engineer, ikaw ay isang teacher, ikaw ay isang lawyer. Hindi yan ang labor. Dahil hindi ka makakapag-store up ng treasures kung ikaw ay isang engineer, nag-store up ng treasures here on earth, yun ang trabaho mo. Hindi yun ang totoong labor. Ang totoong labor is serving the Almighty Father and storing up treasures in heaven. Huh? Ngayon, in the seventh day is the Sabbath day, the Lord your God. In it you shall do no work, nor your son. Pati yung mga anak ninyo, ituro ninyo sa mga anak ninyo na babae, anak ninyo na lalaki, sa mga servants ninyo, pati na sa mga hayop ninyo. Pati na sa mga strangers na nakatira sa inyo, ituro ninyo. For in the 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and that is in them, and rested the seventh day. Therefore, Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Nung nagpahinga si Almighty Father, He blessed it. Tayo, meron tayong rest day, Sabbath day ng buhay natin. Iba-iba ang Sabbath day ng buhay natin. Kahit hindi Sunday, iba-iba ang day natin na makakapag-rest tayo kay Almighty Father. Nakapag-Sabbath day na si Abraham, Isaac, and Jacob. Nakapag-Sabbath day na si Daniel. At yung mga the people before us, nakapag-Sabbath day na sila. Tayo na nandito sa mundo, hindi pa tayo nakakapag-Sabbath day. Hanggat nagkikita-kita pa tayo, hindi pa tayo nakakapag-Sabbath day. Pag kinuha na tayo ni Almighty Father, that's the Sabbath day. And then, yung inheritance or yung reward, hindi pa ibinibigay. It's just the Sabbath day, no? Yung reward ka lang ibibigay, sabay-sabay ibibigay ang reward sa last days, nasa Book of Revelation. Ha? And then, ano yung mayroong promise dito na pahahabain ni Almighty Father ang buhay ng tao? Honor your father and your mother, or yung mga tao na tumulong sa'yo. Irespeto mo. Kahit na hindi tumulong sa'yo, kahit na wicked, irespeto mo. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi ka dapat mananakit ng kapwa-tao mo, murder.
Hindi ka dapat mag-commit ng adultery, nananakit ka ng asawa mo o kung sino man, no? Kasi adultery, asawa mo ang sinasaktan mo, pati anak mo. Hindi ka dapat magmakaw. At hindi ka dapat magsabi ng magsisinungaling ka para lang maabsuelto ang kapatid mo. Hindi ka pwedeng masama yon, bawal yon. False witness. Gumagawa ka ng mga usapin na mali or kasinungalingan. Pati yung pinagdanasaan mo, yung mga gamit ng kapitbahay mo, gusto mo lagi, meron ka. Kung anong meron siya, gusto mo, meron ka rin. Pati asawa mo, pati asawa ng kapitbahay mo, pati yung mga animals niya, gusto mo sa'yo din. Ayan. Lagutin ko Almighty Father. Kaya manahimik tayo. Manahimik, ha? Ngayon yung mga tao nakikinig, takot sila kasi na-witness lang yung thunderings and the lightning flashes. At ang sabi nila kay Moses, ikaw na lang ang kumausap sa akin or sa amin. Makikinggan ka namin. Pero si Almighty Father, wag na siya magsalita sa amin. Kasi natatakot sila sa boses ni Almighty Father because of thunderings and lightning flashes. Yun ang dating sa kanila. Kasi it's with power, authority, and holiness. Kaya natatakot sila, tsaka may sound ng trumpet. Hindi nila alam kung saan nanggagaling. Saan nanggagaling ang boses na yun? At may naririnig kami. So kabado sila, kaya Moses, ikaw na lang. Ang sabi ni Moses, huwag kayo matakot. Kasi nandito si Almighty Father to test you. Para ipakita ni Almighty Father na kasakasama ng mga Israelites siya. Kaya nagsalita si Almighty Father na naririnig ng mga Israelites. Kaya itong mga tao ngayon, lumayo ng lumayo, stood afar. Pero ang ginawa ni Moses, hindi siya takot. He drew near the thick darkness where God was. Inulit-ulit ni Almighty Father, hindi dapat gagawa ng mga graven images or carved images or graven, carved, ano pa ba yun? Or statue, no? Ng kahit na anong gods of silver or gods of gold, you shall not make for yourselves. Inulit-ulit ni Almighty Father, you shall not make anything to be with me. Intindihan natin? Hindi nakakaintindi or naiintindihan nila pero ayaw nilang makinig dahil gusto ninyong sundin ang inyong culture and tradition. Gusto niyo ipaglaban ang inyong culture and tradition. Ngayon kung gusto niyo ipaglaban ang inyong culture and tradition, ang kalaban ninyo si Almighty Father. Hindi ako. Si Almighty Father ang kalaban ninyo. Nakikipagdebate pa kayo, nakikita ko sa internet. Lagot kayo kay Almighty Father, si Almighty Father ang makikipaglaban sa inyo. Kaya pag may mga ganong mga nag-uusapin, naisip, lagot ito kay Almighty Father, liyari ito. Gina-justify yung mga kadumihan, kamalian, gina-justify ng mga tao, ng religion. Ha? Para may taguyod doon nyo ang inyong religion, yung paniniwala, yung culture and tradition ninyo, lagot kayo kay Almighty Father. Inuulit-ulit lagi ni Almighty Father, you shall not make anything to be with me. Sinasama ninyo kay Almighty Father. Bakit yung sinasama kay Almighty Father? Our Father is holy and just and righteous and is amazing. Bakit isinasama niyo siya sa mga kadumihan? Hindi, ibig sabihin, hindi nyo kilala si Almighty Father kung ganoon kayo. Hindi nyo kilala si Almighty Father. Kung sinasama nyo siya sa kadumihan, hindi niyo kilala. Napakababaw lang ng pagkakakilala nyo kay Almighty Father kung ganoon kayo. An altar of earth you shall make for me. And you shall sacrifice on it your burnt offerings. And ibibigay kay Almighty Father. Ito dati may burnt offerings. Ngayon, ano na yung burnt offerings? Sino na yung peace offering? Si Jesus na yung offering. Siya na yung
sacrificial lamb. Hindi na natin kailan pang pumatay ng mga hayop. Si Jesus na, once and for all. Siya yung peace offerings, burnt offerings. And if you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stone. For if you use your tool on it, you have profaned it. Anong gusto ni Almighty Father na altar? Hindi tayo gagawa ng altar. Ang gusto ni Almighty Father, if you want to worship Him, pwede natin i-close ang eyes natin to pray to our Father, or tingin tayo sa heaven. Dahil si Almighty Father, ang mundo na to ay footstool lang ni Almighty Father. Nasa heaven yung tatay natin. Kaya kung gusto natin, nakausapin natin yung tatay natin, tingin tayo sa heaven. Nor you shall go up by steps to my altar, that your nakedness may not be exposed in it. Ito literal to, pero ito rin ay symbolically speaking, no? Na kung lalapit tayo kay Almighty Father, may respeto dapat tayo sa Kanya, dapat malinis tayo. Okay? Hingi tayo ng kapatawaran bago lumapit kay Almighty Father. Para yung nakedness natin hindi ma-expose, kundi hingi natin ng kapatawaran. Dahil yung nakedness ito ay kahihiyan. Okay? Ano yung kahihiyan natin? Kasalanan natin, yun ay kahihiyan. Para hindi ba expose, para mawala yung kasalanan natin, hingi tayo ng kapatawaran. In the name of Jesus. No? So dito tayo sa Exodus chapter 21. It's about the laws concerning the people. Now these are the ordinances or judgments which you shall set before them. Sabi ni Almighty Father, if you buy a Hebrew servant, o may mga slaves na nun, hindi, slave kami, mga dark skin kami, mga slave, hindi, nauna na maging slave ang mga Hebrew kaysa sa inyo, ginawa niyo yung slave ang mga Hebrew, kasi yung mga yung mga Egyptians, dark skinned sila, okay, lahi sila ni Canaan, dark skinned ang mga Egyptians, sila ang naunang nang enslave sa mga white. Kaya hindi niya sasabing kami ay naging slave, matagal kami naging slave. Hindi. Kayo ang naunang nang enslave sa mga Israelites. Dahil yung mga Egyptians dark-skinned sila. If you buy a Hebrew servant, he shall serve 6 years. And in the 7th year, he shall go out free and pay nothing. So yung mga servants ng time na yon, magsiserve for 6 years. And then on the 7th year, mapapakawalan na sila. Bakit 7th year? Rest or freedom. Sa ika-7th year, bigyan na sila ng freedom. If he comes in by himself, kung mag-isa lang siya, na dumating as a servant, lalabas din siya na mag-isa lang siya. He shall go out by himself. If he comes in married, then his wife shall go out with him. Ngayon, kung married sila, dalawa sila mag-asawa na naging servant, lalabas silang kasal, no? Lalabas sila ng kanilang master, magiging free sila after 7 years. After 6 years, magiging free sila kasi sa 7th year, free na sila. Ganon din kung single lang siya, magiging free siya on the 7th year. Pagkasal naman siya, dalawa silang pumasok as servants, lalabas silang dalawa as free people on the 7th year. If his master has given him a wife, kung wala naman siyang asawa, tapos yung master niya, binigyan siya ng wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself. Kaya kung
siya ay mag-isang pumunta na maging servant or slave sa kanyang master, tapos yung master niya, bigyan siya ng asawa, yung asawa niya, hindi niya pwedeng dalhin. Kasi ang nagbigay sa kanya ng asawa ay yung master niya, pati yung mga anak niya, hindi kanya. No? But if the servant plainly says, I love my master, I love my wife and my children, I will not go out free. Ngayon, kung ang servant ayaw niyang umalis dahil mahal niya yung asawa niya, mahal niya yung master niya, mahal niya yung children niya, at sinabi niya, I will not go out free, pwede siya mag-stay kahit na lagpas na ng 7 years dahil nakipag-commit na siya na mahal niya yung master niya, mahal niya yung wife niya, mahal niya yung children niya. Then his master shall bring him to the judges. Magkakaroon ng usapin ngayon sa mga judge. Sino itong mga judges na to? Before, walang mga judges. Paano nagkaroon ng mga judges? Because itong si Moses, binigyan siya ng advice ni Jethro na magbigay ng mga trabaho sa mga tao, hati-hatiin. Kaya nagkaroon ng mga judges. No? So, utos ni Almighty Father yun kay Jethro na magbigay ka ng advice. Nang sa ganon, ibig sabihin nun, may mga nuggets of wisdom ang mga matatanda, i-share mo kay Moses. Ngayon sumunod naman si Moses, kaya nga nagkaroon ng mga judges. Instead na si Moses lang ang nagja-judge, meron na siyang mga tauhan. And then his master shall bring him to the judges. He shall also bring him to the door or to the doorpost, and his master shall pierce his ear with an awl. Ano ba yung awl? Yung matulis na metal, itinutusok dito, tapos parang mayroon siyang hikaw. Nagsisimbolize yun na siya ay isang servant forever. And he shall serve him forever. Yun yung tinatawag na awl, A-W-L, no? Yung pambutas. Walang pambutas dito. Walang matulis na bagay. Ano ba matulis to? Lalagay sa tenga para magkakaroon ng pierce, magkakaroon siya ng earrings. Sign yun or symbol yun na siya ay servant forever. And if a man sells his daughter to be a slave or female slave, she shall not go out as the male slaves do. Kung ang isang taong lalaki naman ay meron siyang anak na ibinenta para maging female slave, iba naman ang kaso niya. She shall not go out as the male slaves do. If she does not please her master, who has betrothed her to himself, kasi, ibebenta ko yung anak ko para maging asawa mo. Ngayon, kung hindi natuwa yung master or yung naging asawa niya, then he shall let her be redeemed. Kung hindi natuwa, hindi siya pwedeng maibenta. Okay? Pwede siyang mapakawalan kung hindi natuwa sa kanya ang kanyang master. He shall have no right to sell her to a foreign people since he has dealt deceitfully with her. No? Lalaki, matanda, ibinenta niya yung anak niya na babae para maging asawa ng isang lalaki. Ngayon yung lalaki na yon, hindi siya natuwa doon sa babae. Ngayon, he shall let her be redeemed. Hindi siya pwedeng ibenta. Kasi walang right siya na ibenta ang babae sa foreign people kasi he has dealt deceitfully with her. And if he has betrothed her to his son. Ngayon, kung yung matandang lalaki, ibinenta naman niya ang kanyang anak sa isang lalaki, tapos may anak yung lalaki na pinagbentahan, ibinigay sa anak, ito anak, ang magiging asawa mo, he shall deal with her according to the custom of daughters. Aariin niyang parang kanyang tunay na anak. Loto ni Almighty Father. If he takes another wife, he shall not diminish her food, her clothing, and her marriage rights. Ngayon, kung kumuha uli ng asawa ang isang lalaki, dapat may provision pa rin yung asawang nauna. Hindi mababawasan. Merong food, clothing, and
marriage rights. Noon to, ngayon isa lang ang asawa, no? Noon, pwede madami asawa. Pero nung sa New Covenant na, hindi na pwede, isa lang, dapat. Dahil in the beginning, ano sabi ni Jesus? Ang create the Almighty Father, man and woman, dalawa lang, mag-asawa, isa lang sila. Hindi dinamihan, no? Kaya isa lang ang asawa. Pero pwede ang divorce. If he does not do this for her, then she shall go out free without paying money. Ngayon, kung hindi makapag-provide ang lalaki sa kanyang asawa dahil meron siyang bagong asawa, yung babae ngayon, pakakawalan niya. She shall go out free. Kasi hindi na siya makapag-provide eh. Pero, hindi magbabayad ng pera without paying money. Kasi malaya na yung babae. Hindi na magbabayad yung babae sa lalaki. No? Kaya lang naman siya napunta doon sa lalaki dahil binenta siya ng kanyang tatay. No? Meron kasing dowry yun eh. Verse 12 of Exodus chapter 21. He who strikes a man so that he dies shall surely be put to death. Ngayon nakipagsuntukan ka. Malakas kang sumuntok, namatay. O papatayin ka rin. Murder. Tinambangan mo meron kang nasa isip mo na ito ay papatayin ko talaga. Or meron kang dalang kutsilyo or matulis na bagay or anything na nakaka-hurt ng tao at namatay. So, ito ay capital punishment. Pag nakapatay ka, papatayin ka rin. However, if he did not lie in wait, halimbawa, hindi mo naman gustong patayin siya, pero nangyari na nagkapatayan kayo. Hindi mo siya gustong patayin. Pero nagkaalitan kayo, ngayon nasuntok mo siya, tumama ngayon yung ulo niya sa semento, sa bato. O namatay siya, hindi mo sinasadya yun. But God delivered him into your hands or into his hands. Then I will appoint for you a place where he may flee. Pwede siyang tumakbo sa cities of refuge. Na nasa Joshua chapter 20. Mag-a-appoint si Almighty Father, sabi niya dito, ng place where he may flee. Kasi hindi naman niya gusto talaga patayin yung tao. Nagkataon lang na nung sinuntok niya, tumama ang ulo sa semento or sa bato or nahulog, nadapa. Hindi naman niya talaga plenano, homicide yun, hindi naman murder yun. Merong cities of refuge, no? But if a man acts with the premeditation against his neighbor to kill him by treachery, you shall take him from my altar that he may die. Pero kung premeditated, talagang plinano mo, ito talagang paplanuhin ko to, titirahin ko talaga to eh. Itutumba ko talaga to. Kung premeditated, yung pagkakapatay, ayun, capital punishment. Papatayin din siya. And he who strikes his father or his mother shall surely be put to death. Ngayon may magulang ka, nanay o tatay mo, sinampal mo, sinuntok mo, magulang mo, sinaktan mo physically, papatayin ka. Kahit pa masama ang tatay mo, kahit pa masama ang nanay mo, hindi mo dapat gagawin yon. Lagot ko kay Almighty Father. Dahil ang rason ni Almighty Father dito, kung ang magulang mo nga na nakikita mo, minumura mo, sinasaktan mo, si Almighty Father pa ba na hindi mo nakikita? Paano mo masasabing mahal mo si Almighty Father kung yung magulang mo nga hindi mo nga nirerespeto? Verse 16, he who kidnaps a man and sells him, or if he has found in his hand, shall surely be put to death. O, may kidnap. Noon pa man may mga kidnapan na. Pag may mga kinikidnap, hindi pwede yun. Pag mo kinikidnap ang tao,
he shall surely be put to death, capital punishment. And he who curses his mother or his father shall surely be put to death. O, minura mo yung magulang mo. Sinaktan mo emotionally. Hindi mo man sinaktan physically, emotionally, no? Hindi mo nirespeto. Papatayin ka rin. Yun ang gusto ni Almighty Father sa mga tao na wicked. Kasi pag magulang mo, sinasaktan mo, wicked ka na tao eh. Wala kang awa. Pero sa ibang tao, mabait ka. Pero sa magulang mo, salbahe ka. Hindi ka totoo mabait. If men contend with each other and one strikes the other with a stone or with his fist, and he does not die but is confined to his bed, ito, pag nagbatuhan, kamay or bato, nagsuntukan sila, hindi naman namatay, kundi buhay naman siya. No? Nagkakaroon ng physical altercation. If he rises again and walks about outside with his staff, then he who struck him shall be acquitted. Walang kaso. Buhay walang kaso. Acquitted siya. Nakatayo uli gumaling. He shall only pay for the loss of his time and shall provide for him to be thoroughly healed. Pero merong kang responsibility para siya ay gumaling, magbayad ka. Hindi siya nakapagtrabaho, magbayad ka. No? Daños, perwisyo. Parang yung loan natin ngayon, no? Ganun din yun. Daños, perwisyo. So lahat ng mga loan na to, ina-apply pa rin natin na ngayon, hanggang ngayon, galing kay Almighty Father. Sa kanya galing lahat ito. And if a man beats his male or female servant with a rod, so that he dies under his hand, he shall surely be punished. Kung yung namatay ang servant mo, gamit ang rod, babae o lalaki man, namatay siya, paparusahan yung master. Punishable by, punished, no? Kung namatay yung servant sa kamay niya. Notwithstanding, if he remains alive a day or two, he shall not be punished, for he is his property. Pero kung buhay naman, yung servants, yung mga slaves, buhay naman, nung pinalo niya, after a day or two, buhay pa rin, hindi siya mapaparusahan. Kasi property niya yung mga slaves. Hindi papapunish yung owner. If men fight and hurt a woman with child, so that she gives birth prematurely, yet no harm follows, he shall surely be punished according as the woman's husband imposes on him, and he shall pay as the judges determine. Ngayon, pag may nag-aaway ng mga lalaki, ngayon, pumagitna ngayon yung babaeng buntis, nanganak na yung babaeng buntis, nanganak prematurely. Pero buhay naman yung bata. Ngayon, merong daños perwisyo pa rin yan. At yung judge ang magdedetermine kung magkano ang ibabayad. But if any harm follows, then you shall give life for life. Pero pag nakunan yung babae, or nawala yung baby sa tiyan niya, namatay yung baby, anong gagawin? Life for life. Ibig sabihin, kahit sa abortion, yung baby sa tiyan, buhay na yon. Buhay na yon. Nakalagay sa Bible. Then you shall give life for life. Kasi life na yun buhay na yung nasa tiyan Meron ng heartbeat yon. Hindi lang yung crumple or clumps of cells. Kaya nga di ba pag may mga babaeng buntis na pinatay, ang tawag ay double murder kasi buntis yung babae, tapos yung baby napatay din. Double murder yon. Pero bakit gano'n? Pag yung tao gumagawa ng abortion, dapat murder din yan, di ba?
So, perverted ang utak ng tao. Nakikita ninyo, merong yung sinasabi lang, my body, my rule, my wish, ako ang masusunod sa body ko. Pero gusto niyang patayin yung anak niya. Dapat that's murder din yun eh. Pero pinapayagan ng law ng ibang mga countries. Pero yung abortion, that's murder also. Kaya nga dito, no, but if any harm follows, then you shall give life for life. Double standard ang mga tao. Pag may namatay na buntis, nandun na yung baby sa tiyan niya, namatay din, o double murder yan. Pero kung payag yung nanay na i-abort, o murder pa rin yun, di ba? Pero nang ginagawa, hindi yan murder, that's only an abortion. It's her choice, it's her body. Pinapervert ng mga tao ang katotohanan. So nakalagay dito sa Bible, buhay na yung baby sa tiyan pa lang. Okay? Maliwanag na maliwanag. Iska, maliwanag. Ikaw lang nanonood dito, Iska. Bata ka pa lang, Iska, nagsasalita ka na mag-isa. Hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin nagsasalita. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo yon. Mata mo ang naging sanhi, mata mo rin ang gagamitin para maparusahan ka. Yung tooth mo naging naka-hurt ka dahil sa tooth mo, yung tooth din ang tatanggalin sa'yo. Parang ganon, ano? Yung hand mo, yan tatanggalin sa'yo. Yung foot mo, yan, gagantihan ka rin ng foot. Lahat merong parusa. If a man strikes the eye of his male or female servant and destroys it, he shall let him go free for the sake of his eye. Pero ngayon, yung eye for an eye, tooth for a tooth, hand for a hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Ginagawa pa ba sa atin? Hindi na. Bakit? Sinalo lahat ni Jesus Christ. Sinalo lahat ni Jesus Christ, yung parusa, na dapat tayo ang mananagot. Kaya nga si Jesus Christ, bugbog sarado siya eh. Yung mata niya hindi na halos dumilat. Tanggal ang ipin ni Jesus sa kakasuntok. Yung hand niya, sugat-sugat, paa niya, sugat-sugat. Kita na ang laman. Maraming dugo. Pinalo siya sa likod. Paghila, laman ang pagkakahila. Imbis na tayo, sinakop na ni Jesus lahat. Napakahirap ng pinagdaanan ni Jesus. Walang tao makakagawa ng ginawa ni Jesus, na pinagdaanan ni Jesus. Torture yun. Kung ikaw, no, itorture ka ng mga tao, hindi, okay na, ako na may kasalanan, aaminin ko na lahat. Babaliktad na ako, magsisinungaling na ako. Pero si Jesus hindi. He stood for the truth. That's the kind of Savior that we have. And we are so blessed. Because our Savior is victorious. If a man strikes the eye of his male or female servant and destroys it, he shall let him go free for the sake of his eye. Mapapakawalan ng isang male or female servant kung nasira ang kanyang mata. And if he knocks out the tooth of his male or female servant, he shall let him go free for the sake of his tooth. Pag natanggal yung ipin, o hindi pa, ano ka na, free ka na, natanggal ko yung tooth mo eh. Nabungi ka, o kabayaran na yan ng bayad ko sa'yo, natanggal yung tooth ko, nasira yung mata ko, ay, malaya ka na. Pag sinuntok ko, or pinarusahan niya, di ba?
If an ox gores a man or a woman to death, then the ox shall surely be stoned. Kung merong cow, ano ba yung ox? Cow, kalabaw. Yun ang lahi ng ox, di ba? Cow, kalabaw, or bull. Ngayon, nanunuwag yun. Ha? Matapang yun eh. Ngayon, kung nanuwag siya ng babae o lalaki, namatay yung babae o lalaki, ngayon, yung bull na yon or yung ox na yon or yung cow na yon, babatuhin ang bato hanggang sa mamatay. And its flesh shall not be eaten. Bakit hindi kakainin ng flesh? Hindi kasi dumanak yung dugo. Madumi yung dugo na tining sa loob ng katawan. Hindi lumabas yung dugo, madumi. Kaya hindi pwedeng kainin, 'di ba? Up to now naman, 'di ba, pag nagkakatay ng baboy, baka, manok, pinapadugo, 'di ba? Tinatanggal yung dugo habang kinakatay. Kasi nga madumi yung dugo. Dapat ilabas 'yon. And his flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be acquitted. Walang kasalanan yung owner. Kung nakapatay yung ox niya, walang kasalanan yung owner. But if the ox tended to thrust with its horn in past times, pero kung may history naman yung ox, na talagang nanunuwag siya o nanghahabol siya ng mga tao, and it has been made known to his owner, at alam ng owner na nanghahabol ng tao ang kanyang ox, na matapang ang kanyang ox, and he has not kept it confined, at hindi niya kinulong, alam niyang matapang yung kanyang ox, no? Pero, so that it has killed a man or a woman, nakapatay ng babae o lalaki, ang mangyayari sa ox na yon ay papatayin. And its owner also shall be put to death. Bakit papatayin yung owner tsaka yung ox? Kasi yung owner, siya ay may responsibility na i-confine na. Alam naman pala niya noon pa na nangahabol na yung ox niya, nakakapatay na ng tao, o nagtatrample na ng kung ano-anong mga hayop, or mga nakakasakit na. Responsable siya ron. Kaya dapat na siya ay patayin din. If there is imposed on him a sum of money, then he shall pay to redeem his life, whatever is imposed on him. Pero pwede siyang umapela, no? Pwede siyang magbigay ng pera para hindi siya mapatay. May fine. Pero yung ox, papatayin yon. Pero siya, para hindi siya mapatay, magbigay ka na ng fine mo. Or kung whatever is imposed on him by the judge. Whether it has gored a son or gored a daughter, according to this judgment, it shall be done to him. If the ox gores a male or female servant, he shall give to their master 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned. Ngayon ko ang sinuwag naman ng ox na to ay mga servants or slaves. Magbabayad naman yung owner ng ox dun sa master nang namatay ng 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned still, no? Males or female servant. Verse 33, if a man opens a pit, or if a man digs a pit and does not cover it, and an ox or a donkey falls in it, the owner of the pit shall make it good. He shall give money to their owner, but the dead animal shall be his. Ngayon, pag ang isang lalaki naghukay siya nagdig siya ng malalim na lugar, hindi niya yung tinapalan, hindi niya tinakban yon, hindi niya siya nagbigay ng warning na merong pit dito. Ngayon, nahulog ngayon yung ox or a donkey. Pag ang donkey or an ox nahulog sa isang pit, good as dead na yun, kahit buhay pa siya, hindi na siya makakaahon. Nakakita na ako ng ganun. Na pag nahulog yung donkey or yung ox, hindi na siya makaahon. Good as dead na yun.
The owner of the pit shall make it good. He shall give money to their owner. Babayaran niya. Kasi hindi na makakaalis yun eh. Yung pagod na yung ox or donkey umakyat. No? Kasi malalim yung pit. He shall give money to their owner, but the dead animal shall be his. Baka sabi, hindi naman namatay, nahulog lang. Kasi, nahulog siya, ibig sabihin, good as dead na yun. Hindi na makakaahon yun, yung ox na yun or yung donkey na yun. Kung makaahon man, pagod na, hindi na kaya ng katawan, in the long run, mamamatay yun. Nakakita na ako ng ox or cow na nahulog sa isang pit. Tinanong ko, anong nangyayari sa kanya? Papatay na yun doon. Kasi nga, hirap na yung ox or donkey. So, babayaran ng owner ng pit yung mga animals. Bibigay sa owner ng animals. Pero yung ox and donkey na namatay, na nahulog sa pit, kanya na yon. If one man's ox hurts another, so that it dies, kunyari isang ox tsaka isang ox, nag-rumble sila, nag-wrestling yung dalawang ox, nag-away yung dalawang ox. Hindi natin alam kung anong pinagawa na dalawang ox, diba? Pero may isa sa kanilang namatay, so that it dies, then they shall sell the live ox and divide the money from it. Kung may buhay ang ox, nag-away yung dalawang ox, yung isang ox namatay, yung isang ox buhay. Yung buhay na ox, ibebenta nila yon. Ngayon, yung dead ox, hihiwain nila. I-divide nila, hati sila sa dead ox. Verse 36. Or if it was known that the ox tended to thrust in pastime, and its owner has not kept it confined, he shall surely pay ox for ox, and the dead animal shall be his own. Ngayon, kung alam naman niya na yung kanyang ox ay matapang, tapos yung ox ay hindi naman nanlaban na isa, at nakapatay, hindi niya kinulong, babayaran niya ngayon yung namatay na ox. He shall surely pay ox for ox, and the dead animal shall be his. Yung ox, babayaran niya na ox kasi namatay yung ox ng isang tao, no? Babayaran niya yon. Pero yung namatay na ox, kanya yon. Dito tayo sa Exodus chapter 22. If a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. Kung may magnanakaw, uso nang nakanawan nun. Kasi yung mga ox at sheep, wala naman silang enclosure dahil magkakasama sila, di ba? Ninakaw niya yung ox or sheep, tapos kinatay niya, tapos binenta niya yung laman. Ano mangyayari? Ang kabayaran ng isang ox na ninakaw niya, 5 oxen. Ibabalik niya 5. Instead of 1 lang, 5 ang ibabalik niya. Ngayon kung ang sheep ang ninakaw niya, ang kabayaran ng isang sheep, 4 sheep naman. Bakit madami? Para matuto na wag nang magnakaw. Imagine, isa lang ang ninakaw ko. Isa lang ninakaw ko, dapat isa lang balik ko. Hindi pwede, 5 oxen na ibabalik mo para hindi ka na magnakaw ulit. Isang sheep lang ang ninakaw ko ha. Bakit dapat isang sheep lang din ang ibabalik? Hindi pwede, 4 na ibabalik mo. Di ba ganito sa mga groceries or sa mga malls? Pag may nagnakaw ka sa malls or sa grocery, hindi lang yung kung ano yung amount ang ninakaw mo na item, kundi meron pa rin yung fine, no? Meron pa rin fine yun. Or nagnakaw ka ng kuryente, may fine pa rin yun. Kahit hindi, gatong year ko lang ninakaw yung kuryente, hindi, may fine yun. Nag-accumulate yun. Bakit? Para hindi na gawin or gayahin ng mga tao. If the thief is found breaking in and he is struck so that he dies, there shall be no guilt for his bloodshed. Pag nakita yung magnanakaw na pumapasok at siya ay pinukpok sa ulo, namatay yung magnanakaw, walang guilty kasi nagnanakaw siya eh.
Yung nakapatay, hindi siya guilty. Hindi ako guilty. Nagnanakaw siya eh. Bakit siya ganon? Hindi siya guilty. Yung nakapatay sa magnanakaw. If the sun has risen on him, there shall be guilt for his bloodshed. Pero kung sa umaga nangyari, kitang-kita ng mga tao, merong guilt sa kanyang pagkakapatay. He should make full restitution if he has nothing. Then he shall be sold a slave for his theft. Pag nahuli siya, gagawin siyang slave. Dapat may kabayaran sa lahat ng kanyang ginagawang kadumihan or kalokohan. If the theft is certainly found alive in his hand, whether it is an ox or donkey or sheep, he shall restore double. Kung caught in the act, buhay, nakita, buhay, kitang-kita, hawak-hawak niya, ox, donkey or sheep, ibabalik niya doble. Ha? Pero dito sa verse 1, kung nagnakaw siya at ibinenta niya, kumita siya, isang ox, ang 5 ox na ibabalik niya kasi kumita siya eh. Ibinenta niya eh. Ito, hindi pa siya kumikita nito. Ha? Dito sa verse 4. Pero ibabalik niya, hindi 5 oxen or 4 sheep, kundi double ang ibabalik niya. Double ng ox, or double ng donkey, or double ng sheep. If a man causes a field or vineyard to be grazed and lets loose his animals and it feeds in another man's field, he shall make restitution for the best of his own field and the best of his own vineyard. Ngayon, yung mga animals na kumakain, tapos lumipat sa lugar mo, may pinakawalan na animals, lumipat sa lugar mo, hindi mo naman na animals yon, magbabayad ngayon yung may-ari ng animals. Kasi hindi mo naman lugar yung kinakainan ng animals na yun. Ba't mo pinakain doon? Ba't hinayaan mo? Magbabayad ka ngayon. May compensation yon. Kasi doon sa ibang lugar kumain, hindi sa lupa mo. Verse 6. If fire breaks out and catches in thorns so that stacked grain, standing grain, or the field is consumed, he who kindled the fire shall surely make restitution. Halimbawa, naggawa ka ng apoy. May susunugin ka lang ng maliit na bagay. Ngayon kumalat yung apoy. O kasalanan mo yon. Kailangan pagdusahan. May kapalit na kaparusahan yon. May compensation yon. Magbayad ka. Dahil nasunog yung ibang mga lugar. Kung konti lang dapat ang susunugin mo, kumalat. O, magbabayad ka dahil yung kumalat na yon. The field is consumed. Pati na, nagkaroon ng breakout ng sunog. Kasalanan mo, mayroong compensation yan. If a man delivers to his neighbor money or articles to keep and it is stolen out of the man's house, if the thief is found, he shall pay double. May isang lalaki, meron siyang kapitbahay, ipinatago niya ang kanyang pera or kung namang mga articles of gold or silver sa kapitbahay niya or sa kaibigan niya, nawala ngayon. Ngayon, pag nakita yung magnanakaw, doble ang ibabagay or ibabalik ng magnanakaw. If the thief is not found, pero kung walang thief na nahuli, hindi nakita, ngayon yung master of the house shall be brought to the judges to see whether he has put his hand into his neighbor's goods. Ngayon, may pinataguan ka ng tao. Walang nakitang magnanakaw pero nawawala. Yung master of the house, kung sino yung nagtago ng gamit mo, na binilin mo yung gamit mo sa kanya, no? Inihabilin mo sa kanya. Ngayon, nawala, o idadalhin sa judge yun. Kung bakit nawawala, saan mo dinala? Ganon. For any trespass, whether it concerns an ox, a donkey, a sheep, or clothing, or for any kind of lost thing which another claims to be his, the cause of both parties shall come before the judges. And whomever the judges condemn shall pay double to his neighbor. Doble ang ibabalik niya. Ipinatago mo yung ginto mo. Tago mo muna. Yung pinagtaguan, parang pinagnasaan niya. Di nawala. Hindi ko alam kung saan pinatago mo sa akin di nawala ba't pinatago mo sa akin? Pero, pupunta sa ngayon sa judge. Ipinatago ko po sa kanya. May kasulatan kami.
Eh nawala po eh, hindi ka naman kasalanan ko, pinatago niya sa akin. Hindi, kasalanan mo yon. Ibalik mo sa kanya, doble. Oh. Kasi responsibility niya yun eh, pinatago sa kanya eh. If a man delivers to his neighbor a donkey or an sheep, donkey, an ox, a sheep, or any animal to keep, and it dies, it is hurt or driven away, no one saying it, then an oath of the Lord shall be between them both, that he has not put his hand into his neighbor's goods, and the owner of it shall accept that, and he shall not make it good. Ngayon, kung patungkol naman sa mga animals, donkey, ox, sheep, or animals na kahit anong kikip, namatay yung animals, or nawala, wala nakakita kung ano nangyari, or nakatakas. Ngayon, susumpa siya ngayon na wala siyang kinalaman sa nangyari. And the owner of it shall accept that, and that he shall not make it good. Hindi na maghahabol kung nanumpa. Lagot ito. Bakit? Kasi nanumpa ka tapos may kasalanan ka, lagot niya kay Almighty Father. Kasi may sumpaan to eh. Verse 12, but if in fact it is stolen from him, he shall make restitution to the owner of it. Babayaran niya kung may nagnakaw. If it is torn to pieces by a beast, kung kinuha ng mga animals, yung pinatagong goat, sheep, ox, torn to pieces by a beast, and then he shall bring it as an evidence, and he shall not make good what was torn. Ay, hindi ko po ninakaw yung ox. Ito po yun, no, nagkalasog-lasog na. Ito yung pruweba. Yun. Nakinain ng animals. Ito yung ulo ng ox. Oh. Ito. Ito yung ulo ng sheep. Ito yung may pruweba po ako. Hindi ko po siya pinano. Tignan nyo, lasog-lasog na. Kinain ng beast. So, yun. Wala siyang kasalanan. If a man borrows anything from his neighbor and it becomes injured or dies, the owner of it being with it, he shall surely make it good. Kung isang lalaki nanghiram sa kanyang neighbor ng animals, nagkaroon ng sugat or namatay, yung owner ng animal na yon, he shall surely make it good, pagbabayaran niya. Kasi hindi kasama yung owner eh. Hiniram lang niya, no? If it's the owner was with it, pero kung kasama ang owner, he shall not make it good. If it was hired, it came for its hire. Ngayon kung kasama yung owner habang hinihiram niya yung ox or cow, hindi siya magbabayad kasi kasama yung owner eh. Pero kung hindi kasama yung owner, magbabayad siya. If a man entices a virgin who is not betrothed and lies with her, he shall surely pay the bride price for her to be his wife. Ngayon kung may babaeng virgin, binola-bola niya yung babae. Hindi naman engage yung babae, binola-bola ng isang lalaki, virgin yung babae, at tinabihan niya yung babae. Ngayon, magbabayad siya ng dowry or bride price for her to be his wife para maging asawa niya. If her father utterly refuses to give her to him, pero kung ayaw ng tatay na ibigay dun sa lalaki, ayoko dun sa lalaki na yun, kahit na may nangyari sa inyo, ayoko sa kanya, he shall pay money according to the bride price of virgins. Magbabayad pa rin yung lalaki ng pera dun sa tatay according to the bride price of virgins kasi may nangyari sa kanila. Kahit hindi niya maging asawa. Dahil pinilit niya, he enticed yung virgin. You shall not permit a sorceress to live. Ano ba yung sorceress? Gumagawa ng sorcery. Sino ba yung mga gumagawa ng sorcery? Witch. Mangkukulam. Ang sorceress ay isang mangkukulam na gumagawa ng witchcraft or magic. Babae man o lalaki. Magic, magi.
Mga magi, yon. Hindi dapat mabuhay, papatayin dahil nakakapagkalat ng kadumihan. Whoever lies with an animal shall surely be put to death. May tao na gustong tumabi sa mga animals. Nagkakaroon sila ng sexual satisfaction with having copulation with animals. It's an abomination in the eyes of the Almighty Father. It's uncleanness, it's wickedness. Why? Tao sa hayop, it's uncleanness. Dahil ang tao, we were created in God's image and likeness, tapos makikipagtabi ka sa hayop. That's bestiality. Kadumihan yon. Shall surely be put to death. Dami ko nakikita sa internet na may baboy doon, tapos may lalaki. Pero walang nangyayari sa kanila. Tapos nung dumating isang camera, nagtumayo yung baboy, tapos yung lalaki nagtatatakbo, tinataas yung kanyang, sa lawal. Ba't gano'n? Ano yun? Yun, that's bestiality, ayon ni Almighty Father. Hindi naintindihan ng tao, kala nila it's normal. Nanonormalize yung mga ganong klaseng kadumihan. Verse 20, who sacrifices to any god except the Lord only, she shall be utterly destroyed. Inulit na naman. Nagsasacrifice sa ibang Diyos, nagbibigay ng itlog, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng kandila, nagbibigay ng pagkain, nagsasaboy ng ginto. Yon, mga taong yon, they should be utterly destroyed, sabi ni Almighty Father. Hindi kailangan ni Almighty Father ng gano'n. Na sabuyan siya ng ginto, sabuyan siya ng mga, kung ano, ng mga bulaklak. Lahat gawa ni Almighty Father eh. Hindi naintindihan ng tao. Maikli lang yung utak ng tao. Bakit hindi nila nilalawakan? Dahil nakakonfine sila sa kanilang culture and tradition, focus lang sila sa maliit na ganyan. Nakakahon lang ang kanilang utak. Kung ano lang ang tinurong mali sa kanila, yun ang gusto nilang mangyari. Mali ito, mali ito eh. Pero gagawin namin ito dahil kahit mali ito. Ito ang turo sa amin ng aming mga ninuno. Na yung mga ninuno ninyo ay nasa impyerno na rin. Susunod na kayo. You shall neither mistreat a stranger nor oppress him, for you are strangers in the land of Egypt. Hindi pwede mambuli ng tao. Ikaw hindi ka naman taga dito, taga ibang bansa ka, di ba? Umalis ka rito. Hindi pwede yun. Ayaw ni Almighty Father nun. Dahil lahat tayo, dito sa mundo, stranger. Halimbawa, nasa ibang country ka, tapos, hindi naman yan, hindi naman yung taga dito. Bakit kayo taga dito ba kayo? Hindi rin kayo taga dito. Hindi rin kayo taga dito eh. Papalisin nyo kami? Sinong ninuno mo? Ano ninuno mo? Saan galing yung ninuno mo? Diba, Mongolia kunyari. Asan yung Mongolia? Ba't nandito kayo ngayon sa lugar ng ganito? Tapos papalisin nyo kami? Hindi pwede yun. Mongolia ba China? Tapos papalisin nyo yung mga nasa, hindi pwede. You shall not afflict any widow or fatherless child. Hindi din dapat apihin ang mga widows at ang mga bata na walang mga tatay. Or yung mga tao na nag-iisa sa buhay, ibig sabihin nito, hindi pwedeng apihin. Yung mga taong walang makakapitan, walang matatakbuhan, hindi pwedeng apihin to. If you afflict them in any way, and they cry at me, or cry at all to me, I will surely hear their cry. Sabi ni Almighty Father. Pag inapi ninyo ang mga taong nag-iisa sa buhay, umiyak sila sa akin, didinggin ko ang kanilang panalangin, yung kanilang iyak. Sabi ni Almighty Father, and my wrath will become hot. I will kill you with a sword. Matindi ang galit ni Almighty Father. Our Father is a loving God.
Pero sa mga wickedness, ayaw niya. Kaya nga sabi niya, my wrath will become hot, and I will kill you with a sword. Your wives shall be widows, and your children fatherless. Sa mga taong mapang-api. Kaya huwag kayo mga api ng kapwa-tao. Mahirap man o mayaman, nangapi kayo. Nagsasabi kayo ng mga patay gutom or hampas lupa. Hindi tama yun. Hindi yung mga salitang ganon, hindi galing kay Almighty Father yun. Galing sa demon yun. Yung lumalabas sa bibig na puro kasamaan, puro paninira sa kapwa-tao, huwag kayo makikisali sa mga ganong klaseng tao dahil mahahawa kayo. Ang dapat na gawin natin, lagi tayo mag-pray. At kung may mga maririnig kayo ng mga bagay na mga pangit na naninira ng kapwa-tao, darating ang panahon, ikaw rin ang sisiraan ng tao na yun. If you lend money to any of my people who are poor among you, you shall not be like a money lender to him. You shall not charge him with interest. Pag nagpautang ka sa mga anak ko, sabi ni Almighty Father, sa mga tao ko, mga may mahihirap, kahit na anak ng Diyos, may mahirap, ha? Kaya hindi totoo yung sinasabi, ayan, nagbibigay tayo ng tithes, yayaman tayo. Hindi, may mahihirap. My people who are poor among you. Ha? Hindi nyo na nababasa ba ito? If you lend money to any of my people who are poor among you, kahit na servant ni Almighty Father, kahit na naglilingkod kay Almighty Father, kahit na nagmamahal kay Almighty Father, may mga taong mahihirap. Hindi nagbibigay kami ng tithes, kaya ano na to, dadami na. Binabola lang kayo. Hindi kayo mabasa ng Bible kasi madali kayong ma-ensnare. Hindi mawawala ang poor people. Gaya ng sabi ni Jesus, the poor will always be with you. Sabi ni Jesus. Yun ang test naman sa kanila. Iba-iba ang test natin, no? May set A, may set B, may set C. Pero same lang ang hirap. Merong mga poor people, they are happier than the rich people. Dahil kontento na sila kung anong meron sila. So, if you lend money to any of my people who are poor among you, you shall not be like a money lender to him. You shall not charge him with interest. Kaya nga siya nangungutang eh. Dahil wala siyang pera. Tapos, ibibigyan pa ng interest. Meron akong isang kilalang tao na nagpapautang siya ng pera. Pero hindi na siya naniningil. Kahit hindi siya mabuting tao, dumadami yung pera niya. Mayaman siya kahit hindi siya mabuting tao. Pero pag may lumalapit sa kanya na mga mahihirap, pinapautang niya. Pero hindi na niya sinisingil. Hindi siya Christian, ano? Pero pag may lumalapit sa kanya, sige, pautangin, bigyan. Pero pag nagbigay siya, hindi na siya naniningil. Kaya siya pinagpapala ni Almighty Father, kahit hindi siya Christian. Dahil tumutulong siya sa mga tao at hindi siya humingi ng kapalit. Hinahayaan lang niya. Nakita ko yun. Pero most especially, mga kailangan natin ay si Jesus Christ. Verse 26, if you ever take your neighbor's garment as a pledge, you shall return it to him before the sun goes down. Halimbawa, may pledge ka, pwede bang mangutang? Ito lang ang kaya kong ibigay eh, pledge ko to sa'yo. Ha? Ito lang ang pera, ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo na
kukunin ko yan sa'yo, basta magbabayad ako. Pag bayad ko, kukunin ko na yan sa'yo. Ngayon, sabi ni Almighty Father, if you take a neighbor's garment as a pledge, you shall return it to him before the sun goes down. Ibigay mo sa kanya uli. For that is his only covering. It is garment for his skin. What will he sleep in? And it will be that when he cries to me, I will hear, for I am gracious. O yari na naman tayo kay Almighty Father niyan. Pag umiyak yung tao na mahirap, na nangangailangan ng tulong, didinggin ni Almighty Father ang prayers ng tao na naghihirap, nangangailangan ng kalinga. You shall not revile God, nor curse a ruler of your people. Hindi mo dapat alipustahin si Almighty Father. Hindi mo dapat pagtawanan si Almighty Father. Hindi mo dapat siyang i-mock. Dahil siya ay God. Siya ang creator ng heaven and earth. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya hindi natin siya dapat i-criticize or i-vilify or i-berate or insultuhin. Hindi pwede. May mga tao nang i-insulto kay Almighty Father, lagot sila kay Almighty Father. Hindi man ngayon nila nararanasan ang galit ni Almighty Father. Binibigyan pa sila ng chance ni Almighty Father to ask for forgiveness because our Father is very forgiving. Ngayon, nor curse a ruler of your people. Hindi pwede na siraan mo or murahin mo ang ruler of your people. Why? Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Si Almighty Father nag-appoint sa mga rulers of the land. Kahit na wicked, in-appoint na ni Almighty Father yun. Why? Parusa para sa atin. Hindi wicked yung leader namin eh. O yung parusa sa atin kasi wicked din tayo. Kaya yung mga nagra-rally sa labas, no? Hindi pwede yun. Ayaw ni Almighty Father. May minsan nakikita ba ang Christian na nagra-rally? Hindi sila aware dito sa binabasa sa Bible na let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Hindi na mabasa to ng mga Christians? Ha? O lagot kayo kay Almighty Father. Sinasabi niyo Kristiyano kayo pero sumasali kayo sa mga rally-rally. Yung mga wicked na mga rulers, parusa para sa atin yun, hindi nyo naiintindihan. Dahil tayo wicked mismo. Maiksi lang ang utak ng tao. Hindi na naisip. Ba't yan? You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices. The firstborn of your sons you shall give to me. Sabi ni Almighty Father, huwag nang pagpatumpik-tumpik. Kung mag-o-offer ka kay Almighty Father, mag-o-offer ka. Kung ibibigay mo ang buhay mo kay Almighty Father, give it now. Yung the best mong ibigay mo kay Almighty Father. Ano ba yung the best na ibibigay kay Almighty Father? Trusting Him, trusting Jesus Christ. That's the best that we can do. And then, sa ating mga gawa, dahil sa mahal natin si Almighty Father, mahal natin si Jesus Christ, makikita ngayon sa gawa natin on how we communicate with people. Makikita yung pagmamahal ni Almighty Father na nasa atin, it's overflowing. Likewise, you shall do with your oxen and your sheep. It shall be with its mother 7 days, and on the 8th day, you shall give it to me. Itong mga oxen and sheep naman, una muna alagaan sila ng kanilang mother, and then pag nag-mature na, on the 8th day, ibibigay na kay Almighty Father.
Binibigyan ng chance si Almighty Father makasama ng mother ang kanyang mga oxen and sheep. Mother na oxen at mother ng sheep. And you shall be holy men to me. Holy. No? You shall not eat meat torn by beasts in the field. Halimbawa, meron nagsabong. Yung sabong na yun. Merong talo na manok na sabong. Hindi mo dapat kainin yun. Dirty yun. Madumi yun. Torn by beasts. Kumakain ba kayo no? Yung manok na talunan. Madumi yun. Ang daming chemical sa katawan na tinuturok. Anong gagawin sa mga animals that was torn by the beasts in the field? You shall throw it to the dogs. Bakit sa dogs na naman? Yung dogs, madudumi sila kahit ano kinakain nila. Kaya nga yung dogs, minsan may mga rabies dahil madumi ang dogs. Si Fernando po Sr. pala, namatay sa rabies. Yung pala ang kinamatay niya, rabies. Marami ng taong namatay sa rabies. Imagine, pag ang isang tao nagka-rabies, di ba lumuluwa na siya ng laway nun? Pag nangagat siya ng tao, yung tao naman nakakagatin niya, may rabies din yon, magkaka-rabies din yon. Kaya nga doon sa ospital, di ba itinatali yung mga taong may rabies. Nagiging wild sila. Nakikita niyo ba yung similarity sa pagiging zombie? Para nagiging zombie, buhay sila. Pero alam natin na mamamatay na sila dahil yung utak na nila ang tinamaan. Ngayon, yung laway ng mga taong may rabies, pag kumagat sila ng kanilang ibang tao, may rabies na rin yung kakagatin nila na tao. So yung tao naman na may rabies na yung kakagat naman ng ibang tao, may rabies na rin. Parang zombie. Kaya yung sa science, kung gusto talaga nila binibigyan ng idea, kung gusto talaga nila na mag-develop ng ng pang-zombie, doon nila kunin sa aso. Dahil nakikita na natin yung pattern no? Yun nga lang, i-extend nyo yung life. May pattern na. Nakita nyo ba yung hospital na kung saan dinadala yung may mga rabies dito sa Philippines? Libre, ha? Libre yung hospital na yon, pati mga gamot doon. Bakit libre? Hindi walang sasagot, di ba? At bagong renovate ngayon yung hospital na yon. Samantalang libre naman siya. Public naman siya, hospital. Libre ang mga gamot. Bakit na-renovate? Dahil yung mga pharmaceutical companies, may mga gamot kami dito. Try natin. Yun. Sila ang nag-fund dahil yung mga gamot na meron sila, tinetest nila sa mga taong kinagat ng aso na may rabies. Kaya yung building na itatayo ng maayos, nagiging maganda dahil donated by the pharmaceutical company, dahil yung hospital na yun, ginagamit nila yung gamot na produced by the pharmaceutical company, isinasaksak nila sa mga taong may rabies na pinag-aaralan, no? At hindi natin alam, kinukuha yung utak ng tao na may rabies, i-check nila. Batay na po sa rabies dahil nga ang mga dogs madudumi, binanggit na naman dito sa Bible. You shall throw it to the dogs. Okay?
Kahit pa sabihin mong ang aso mo ay malinis, dila ng dila yan. Dinidilaan yung kalye, dinidilaan yung isang aso, dinidilaan yung paa mo. Oh. Dila ng dila. Madumi. Ha? Saan ka ba nakakita ng hayop na dila ng dila? Sino ba yung mga hayop na dila ng dila? Yung mga baboy, hindi naman dila naman ng dila yung mga baboy. O yung mga cow, dila ba ng dila? Hindi, aso lang ang nakikita kong ganun na. Pero mahal na mahal yung aso, pero binabanggit dito ang dogs. Bakit? Alam ni Almighty Father na mas mamahalin yung dogs kaysa sa tao. Ha? Laging binabanggit ang dogs kasi alam ni Almighty Father, advance ang isip ni Almighty Father. Hindi pa natin ginagawa, alam na niya ang gagawin natin. Napaka-powerful ni Almighty Father. He's amazing. He's our Father. Kaya kilala niya tayo, through and through. Alam niya yung mga bagay na gagawin natin. Alam niya yung mga bagay na iisipin pa natin, hindi pa natin naiisip. Alam na ni Almighty Father. Yung mga ways na gagawin natin, alam na ni Almighty Father. Ano lang ang gagawin natin? Listen to the voice of our Father. Maririnig mo. Bibigyan ka niya ng directives. Oh, anak, dito nang mangyayari ha. Personally. Anak, dito na mangyayari. Ako naman, paano kayo mangyayari yun? And then after some time, nga, sinabi sa akin ni Almighty Father to, ang galing ni Almighty Father. Ang kailangan lang natin is to open our hearts and minds to our Father. Obey Him. Love Him. Yun lang ang nire-require ni Almighty Father sa atin. Respect Him. We are precious in His sight. And I thank my Jesus for introducing us to our Father. Thank you, and God loves us all so much.